Pagdetermina sa mga kwalipikadong makatanggap ng ayuda para sa AKAP program, magiging papel ng Department of Labor and Employment sa gitna ng convergence implementation ng nasabing programa kasama ng DSWD at NEDA. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa kamakailang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides na matutulungan nila ang DSWD sa pagtukoy ng mga kababayan nating ang kita ay hindi lalagpas sa minimum wage rate at ang mga minimum wage earner. Panawagan sa mga minimum wage earner na mag-a-apply sa AKAP, magsumite lang ng ITR o Income Tax Return. Ito ayon kay Benavides ang karaniwang isinusumite sa Bureau of Internal Revenue o BIR. At para naman sa mga hindi sumasahod sa minimum, maaari niyang mag-issue ng certification ng kanilang employer na isasubmit sa DSWD bilang pagpapatunay na ang kanilang kita ay wala pa sa minimum wage rate. So ang tulong pong pwede pong ibigay o maibigay na sa DSWD ng Department of Labor and Employment ay tulungan sila sa pag-identify sino ba yung mga kababayan po natin na ang kita ay hindi po lalagpas sa minimum wage rate. Una na po dyan yung mga minimum wage earner. Pagtiyak ng DOLE, maibibigay sa mga karapat-dapat na recipients ang pampinansyal na tulong na inilaan ng pamahalaan sa pamamagitan ng ilang mga programa, kabilang na ang AKAP program. Sinabi ni Benavides na bukod sa may sinusundang guidelines sa pagpapatupad nito, ay subject din kasi ng COA audit ang halaga na ginugugol dito. Madali ayon kay Benavides na makita kung qualified ang isang benepisyaryo na sandaling napatunayan nilang hindi pala dapat tumanggap ay ipinababalik nila ang ayudang naibigay at ibinabalik naman sa Treasury. Maraming pagkakataon niya na may binawian sila ng ayuda lalo na noong panahon ng pandemya. At mayroon din silang binawian dahil sa dobleng tulong na ang natanggap ng isang recipient. Ang ganitong hakbangan ni Benavides ay nararapat lamang lalot ang salaping gamit dito ay taxpayers' money na anyay dapat magamit sa tamang paraan. Sa kamakailang inilabas na veto message ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakasaad doon na mapapasailalim ng conditional implementation ng ilang programa na may kinalaman sa pagbibigay ng ayuda gaya ng AKAP. Ibig sabihin, ang implementasyon ng programa ay gagawin sa pamamagitan ng polisiya at guidelines na hindi lamang babalangkasin ng DSWD kundi pati na rin ng NEDA at DOLE. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa Balitang Pambansa.